Naku po, may pasabog po si Senator Rodante Marcoleta at binuking ito nga si Pinky, no? Pasyado ba naman kasi pakilamero dun sa ginagawa ni Senator Marcoleta na pagbubunyag dito sa WPS, no? Ngayon, ayaw niyang intindihin yung mga dapat intindihin tulad ng Blue Ribbon na kanyang komite, no? Ayaw niyang intindihin yon. Pag yung WPS, pinalilinaw ni Senator Marcoleta, pinangkikialaman niya, pinalalabo niya. Ngayon yung Blue Ribbon na malinaw naman sa atin na kung sino ba Big Fish, pinalalabo niya rin. Ganyan po galing ni Pinky, no? Hindi natin alam kung ano talaga balak nitong mga to, no? Pero isa lang ang naratibo nito, makalimutan ng taong bayan yung Big Fish na mahuli. Kasi malapit na eh. Lahat nagsasalita na eh. Ano lahat? Sinungaling? Di ba? Lahat ng matataas sa posisyon ng gobyerno, sinungaling lahat sila. Nagsasalita dyan sa sino pumirma ng budget, magmula kay Cabral, magmula sa investigasyon sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta dati, wala lahat yun, guni-guni lahat. Kaya ito po ang naratibo nila at sakyan itong issue sa China. Yan po si Pinky. Ngayon, ito naman mga Pinklawan, wala naman silang pakialam sa flood control eh. Wala silang pakialam. Ang pakialam nila, manalo sila sa 2028 na posisyon na mataas sa 2028. Kaya ang gagawin nila, kakampi sila kuno dito sa issue na to sa China, di ba? Okay, ito, painggan natin si Senator Marcoleta. Binuking pala to, ugali pala nito ni Pinky ay hindi siyang PMA. No, kasi ang PMA po matitino, no? Ito pong si Pinky, iba po, napakadaldal po at talagang chismoso, no? Ang hilig mangilam, tapos pag napinakilaman siya, titigil na siya sa iba na siya, no? Ang hilig magpakalat ito kung ano-ano, di ba? May military junta daw, may text sa kanya. Ang tanda mo na, noon niya sa PMP chief ka pa, di ba? Senador ka na, dapat di mo na ginagawa yan. O, ito, panoorin po natin si Senator Rodante Marcoleta. Ang mga bagay-bagay na ipinipilit po nilang ipinupukol sa akin. Ngunit lahat po ng ito ay kagagawan ng mga tao na gusto lang magpasikat at maaaring akala niya ay nagagawa niya ang mabuti sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng paggawa ng mga ito. Ayan, yan muna. Nelson. Sige po, bago mo natin puntahan yung tungkol sa Kalayaan Group, ay kumustahin ko muna dahil ito ang mainit na pinag-usapan nitong nakaraang mga araw, these weekdays. Ay ito pong debate ninyo ni retired Justice Antonio Carpio. Ang alok nyo ay magdebate tungkol sa West Philippine Sea, Jay Tariela, yung Professor Batumbakal, pero yung dalawa ata ay tumanggi na Umurong yun. magdebate. Kasi ang kaya nila ipaglaban at ipamukha sa Pilipino yung galit na magalit sila sa China at sabihin, tapos na, okay na sa atin ang WPS. Yun lang kaya nila ipamukha sa Pilipino. Pero kung isip yung maigi, paano magiging sa atin to? Kung wala tayong papel na pinanghawakan, katulad sa sabi ni Senator Marcoleta, di ba? Nililing lang nila tayo. So, sa madaling salita, wala silang pakialam sa atin. Hindi naman daw dapat pinagdedebatihan ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung West Philippine Sea. Pero si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, debate ba? Ay, sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Asen, ano ang tugon po ninyo dito? Hindi, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko, pero sinabi ko friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko ang sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito, ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon,
totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers Opo. dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, Mhm. na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Mhm. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, Mhm. yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Mhm. Ito mga ito eh, kaya kailangan sa... May narinig ba kayo kay Carpio na ganito? Hindi. Lagi siyang tapos na. Lagi siyang sagot na. O, tapos na, atin na to WPS, ito, nilakad ko na, etc. Ginanito ko na. Pero in-explain na bago maging sa atin ba to, hindi niya in-explain kung paano. Di ba? Kasi mabubuking siya eh. ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, Mhm. hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Aha. Kasi parte tayo ng international community, muling umiiral international order, legal order. Ira-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga Mhm. doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Mhm. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Mhm. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan mo naman sinabi yun? Mhm. So, sabi ko para maglinaw ito, Yun ang PDD na ni Boy lowest rank, PDD na niya na wala daw sa, sinabi daw na Seton Marcoleta yon. Doon nagsimula sa give up yun. Yung give up, nilagay ng napakaraming kahulugan yung sa itang give up. No? Ganun po kahina yung tuktok ng lowest rank na yon. pwede mo wag na kayong maglagay ng ng mga kondisyones. Mhm. Kasi unang-una hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, Mhm. ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. Aha. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss, Padaya siya. Naggamo si Senator Marcoleta ng debate, gusto niya may kondisyon siya. Sabi ko nga, kung gusto mo suntukan, naggamo suntukan, sabi mo walang tadyakan, parang gano'n. Humingi siya ng partida kay Senator Marcoleta. Parang gusto mo, maglaro tayo ng basketball pero walang bola. Parang gano'n. Yun ang tuktok nun eh. natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Wala naman ako sinasabing ito ay sa China, ito ay sa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Mhm. Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Mhm. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao Mhm. ano ba talagang pinagmulan nito? Mhm. Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalay mong ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli Aha. para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga pagdinig. Mhm. Ito, ang pagdinig na ito naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Opo. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yon, Mhm. pero si Senador Ping Lacson, Yan na, si Pinky. in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niya parang isinagot. Parang inedit.
I-edit niya. Halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, Pinky, kung ikaw yung matandang politiko at senador, alam mo laruan namin, pues alam na namin yung laruan mo. Wag mong wag mong gagawin yung style mo sa amin o technique nyo ni Boy si Pepsi na mga tao pinaglalaroan yun porket matagal na politiko kayo. Hindi uubra sa panahon ngayon yan, ha? Lalo ang tao ngayon gigil na gigil dyan sa flood control na yan. Asikasuhin mo yung blue ribbon ng committee mo na pagkatapos yung agawin kay Senator Marcoleta, yung blue ribbon na yan, tapos si Senator Marcoleta may WPS, pakikialaman mo, Pinky, ha? hindi yan ang kukunin niya kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. Ayun. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Aha. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Mm-mm. Alam mo baka ako kung alam mo baka ako na yung halimbawa yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Mm-mm. Hindi niya masagot 'yon. Ibig ko sabihin hindi niya alam. Nasa loob po kanya. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa iyo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Aha. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Mm-mm. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas natin ginawa. Mm-mm. Hindi ka no. Sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, di sinabi ko yung mga obstacles, ano? Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. Mm-mm. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Mm-mm. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, Mm-mm. you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, Mm-mm. you will have to give up the KIG. Mm-mm. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. Aha. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Mm-mm. Kasi nga, mahirap eh. Hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin Mm-mm. dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. Opo. So talaga ka kung hindi ko maisip kung paano mo gagawin. Eh, para madali, I-give up. i-give up mo siguro. Parang ganun. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Hindi maintindihan ni Boy Carpio yan. Hindi maintindihan yan. Tamo ha, nagsasabi siyang lowest na pero hindi niya maintindihan yun. Yung simple na yun. Yung logic na yun. Kung talaga totoo sinabi si Senator Marcoleta na give up yung island na yun, sana yung talumpati niya nung nakaraan, yung sa huli, hindi niya sasabihin na atin yung KIG. No? Kontra sa kanya sasabi yun. Hindi. Ibig sabihin nun, logic lang yun. Sabi ko, di ba ilang beses kong pinaliwanag? Ako, bago pa lang sinabi ni Senator Marcoleta, ako unang vlogger na kapagpaliwanag niyang give up na yan. Walang makaintindi sa iba. Totoo, yung mga vlogger, gulat na gulat, talaga give up na? Hindi Yun sa itana yung ginagamit lagi yung sa mga matatalino lang. Ayaw mong ano yan, ayaw mong walisan yan, sige, pamigay niya, give up niya, ayaw yung walisan eh. Ayaw niyong kainin yan, akin na, pakakain ko na sa aso yan. Yung ba, pakakainin mo talaga sa aso? Hindi. Para magtanda ka lang na pag hindi mo inasikaso yan, papakain sa aso yan. Ganon! Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain eh. O meron kang interest na maaring mag-gain mo eh. So, tingnan ko, sa ginawa ni Tariela,
sa ginawa ni Tariela, Mhm. what do you think is the economic or diplomatic gain Mhm. na napunta sa ating bansa? Aha. Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Mhm. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Mhm. Doon niya, no? Okay. So itong salitaan na to, Mhm. in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, Oo. doon sa sinabi kong, you have to give up. Ah. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong Tapos dinugtong niya yung, yung sagot na we will fight for whatever is. na para bang yun ang, Para bang yun ang sinagot niya sa akin. hindi mo dapat i-give up ito. Parang Oo, gano'n. oo. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation Mm-mm. doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung ano nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayaan. Yan. Siya. Ang hilig na mga ganyan si Pinky, saka si Kiko Matching, sila, ang hilig sa mga ganyang video splice na palilitawin ka yung kalaban nila masama. Kita mo, yung kay Cayetano hindi nagpo-post, yung, di ba, bagsak sa cross-examination si Kiko Matching kay Cayetano, pinost ba niya? Hindi, pahiya siya dun eh. Di ba? Yan ang hilig ng mga yan ganyan. Ayan, manlin lang ng taong bayan. Pakiramdam nila, ang galing-galing nila doon sa splice video. Pero pag pinanood mo ng buok, wala. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Mm-hmm. Hindi parang panlilin lang talaga yun. Totoo po yun, inedit eh. Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Pagkatapos nagbida-bida siya Kapal ngayon. ang kapal na mukha ng Pinky na to, no? Nakakapag-eat ng ulok, no? Ito ba paniniwalaan nyo? Oo, believe tayo dati diyan kay Pinky. Pero ngayon, hindi na. Tumatanda yata ng paurong eh. Tapos doon sa mga reels na yon, nakalagay Ping Siya yung gumawa sa Facebook yata niya in-upload pa yun. pero nakalimutan niya, Nelson. Ayan na. Alam mo sa Philippine Military Academy. PMA. PMA nga po si Senador. Alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakailayo. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, may intention ba akong... meron ba akong intensyon na mandaya? Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na may pakinabang, makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang? Nakakaya ka. PMA ka pa naman. Nakakaya, walang ganyan. 'Di ba? Pride ang kumbaga sa isang sa isang samahan, kailangan may kayo, may palabra de honor kayo, 'di ba? Walang ganyan panlilin lang pinagagawa mo. Nabuko ka tuloy ni Senator Marcoleta yung baho mo sa pagiging PMA mo. Magulangan kita. Hindi lahat ng PMA, siya lang kasi sabi ni Senator Marcoleta matitino mga PMA. Ikaw lang ata, Pinky, iba May pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both. Okay. Sa dalawa, natanong. Then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandil lang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. Tama. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, kaya ibig sabihin. So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay, actually, hindi nga tanong yun
Oo. Hindi nga tanong yung sa inyo. Oo. Ito yung statement. Tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa Oo, kabila. tatanungin natin siya ngayon. Do you Oo. intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlinlang ka na eh. Pinagsama mo eh. Ikaw ang gumawa eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, gumawa pala niya nito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka, Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya Oo. na theoretical scenario ang sinasabi ko, Mm-mm. it's partial contraposition. Mm-mm. Para ba sinabi ko nga eh, Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, Kainin mo. kainin mo. So, hindi mo naman... Sinasabi na, advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. Sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, Yes, para warning yung kita ng doble-doble na huwag mong gagawin Pagka yan. ginawa ko, ganun mangyayari talaga. Oo. O hindi ba niya naintindihan yun? O, do I intend to gain undue advantage? Siguro. Napakaliw na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Di ba sinasabi ko tulad ng ganyan? Na kung ikaw ay ayaw pumasok sa eskwelahan, di magbubuti ka na lang. Di ba sinasabi ng magulang lagi yan? O, ayaw mo pumasok, ha? O sige, magjari bote ka na lang dyan. Yung ba pinajari bote ka nanay mo? Isang payo yon na talagang susunod ka, ayaw nga sige, pinapaalala sa'yo. Pag yung bakod, pag hindi mo pininturuhan yung bakod mo, kakalawangin yan. Ayaw mo na sige, huwag mo na pintura, kalawangin mo na yan. Di ba, ganun lang yun eh. Itong lowest rank na tong karpiyong to, di ba? Nakikita mo siguro. Kayo po ang lowest rank, ano ba nga ito? Karpong. Pag nasiraan mo, o baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin yun. Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakaraan. Magugulat ka, mga taong bayan kung sino katuloy. Akala mo siguro, porque ikaw si Ping, walang papalag sa'yo. Akala siguro, matapang siya, walang papalag takot sa kanya. Ang daming takot sa kanyang politiko eh. Pues ibahin mo si Senator Rodante Marcoleta. Marami nating kababayan. Ano? Kasi talaga ngayon sa social media, Andito kami mga backup niya. Sabi ko, ngayon, sobrang lagana pa, fake news eh. sabi ko nga, kung nakikinig, yung Vice Mayor ng Kalayaan. Nakalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa pinagsama-sama in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Biri mo, PMA ka, nanlilinlang ka. Senador ka, nanlilinlang ka. Hindi kayo sasabi ng totoo. Di ba? Ito bang klaseng senador na, kaya pala tala mo sa simpleng bagay na ito nililang niya taong bayan. Harap-harapan nililang tayo sa splice video. Doon pa kaya sa Blue Ribbon? Wala nga nangyayari. Subukan yung palitan niya si Pinky, ni Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon. Mahuhuli matapos ang problema ng Pilipinas, sabihin ko sa'yo. Tapos yung si Pepsi, di ba yan, isinite in contempt yata yan, yan, tatanggalin niya, kinasuhan nila Harold Respicio yan, nila Atty. Topacio. Tama yun. Sige pa. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung Ito yung video ni Ping, panoorin niyo. KIT. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito Tapos, i-splice niya. yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Biro mo, napandaraya ginagawa niya, no? No, parang sumagot ka ng sa TV. Pinapaborito mong hayop? Cut. Tapos kinat niya yon sa iba, kumuha siya. Nagtanong, ano paborito mong hayop? Tapos ikaw, may sinabi kang kabayo. Parang ganon. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin
ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi tahimik na siya doon. kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ng ating Ng exclusive exclusive economic economic zone. zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Mhm. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang sinabi. So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, Aha. kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama. Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya, yung si Captain Pilar, kasi nga, Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Ano, ang tanongin pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, Oo. Tapos baka sabihin niya, kaya siya nakikisaw-saw kasi mga PMA, mga kabaro niya. Yung mga kabaro niya, mga kaano niya. Hindi po pwede, bakit? Doon pa rin papasok na nanilin lang ka. Lahat na lang Pinky na to, lahat pinakikilaman eh. Pinakikilaman yung mga malinaw na, minalabo niya. At yung malabo, nililinaw niya. Alam mo yun, ito yung flood control. Okay na eh, malinaw na, nilalabo niya eh. Yeah. hindi ka mahirap Tapos ito, nililinaw ni Seton Marcota, nilalabo niya pa rin. sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap Mhm. nasagutin na talagang kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Oo, yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makompleto mo yan, you give up your KIG. Oo. Doon niya kinuha yun. Oho. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo. Pero Tignan mo to, Pinky ha. Tignan mo to, makinig ka. Kayong dalawa ni Ito, feeling ni niya, Carpio. Ayan Mukhang na, ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa Nag-post ka pa, ayan kanya galing ito, Mhm. babasahin ko lang. In geopolitics, sabi meron niya. doon tayo. Sige, ipakita niya sa Itong ganito. Yes. Akala mo walang papalag sa'yo? Dati walang papalag dito eh. Ako, papalagan kita kahit wala si Seton Marcoleta. Papalagyan kita sa katwiran. Yan, yan. Sige. Mm. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi beta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang, paano natin igugulo? Baka sabihin nyo naman, walang tinutukoy si Pinky na homegrown, ha? Tapos nag-react si Seton Marcoleta. Mali kayo dyan. Kaya nag-react to, kasi itong si Pinky, tila may pinatutunog na homegrown ba tawag doon? O ingrown, ano ba tawag doon? Homegrown ba yun? Na traidor yata? O kung sino? Kung hindi, sino yan? Kung sino senator yan? Kung hindi si Senator ganyan, sino yan? Pinky, sige nga. Nagpaparinig ka? Sino yan? Ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano bang definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon
nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy, Pinatutungkulan na naman siya. mahilig siya sa ganito eh. Oo. Mahilig siya. Mahilig sa ganyan yung tao na yan, laging magpapablind, yung blind item, may CCTV nakuha, may nag-text daw sa kanya, may military junta, alam mo yun, tapos yung maleta daw, hindi daw maleta yung nilagyan ng pera, kundi box daw, parang balikbayan box. Siya lang nagsabi nun, lahat nagsabi maleta, siya lang box. Gusto niya siya kakaiba eh, gusto niya siya lang, para magmukha lahat siyang matalino, di ba? Sus naman, ano ka ba naman? Ano nakakaawa to si Pinky? Ang tanda-tanda mo, dapat siya ginagalang na lang eh, di ba? Hindi dapat siya kinabubusitan eh. So, dinefine niya yung geopolitics. Sayang pinagpagura mo nung araw, idol ka na maraming tao eh. Ang tapang mo. Ngayon, naging duwag ka sa katwiran. Niya sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Magkasabot yan eh. Di ba? Pinayuhan niya si Carpiong. Ang sabi, wag nang patulan si Senator Marcoleta. Di ba? Ayaw nila lumabas sa katotohanan. Ganyan sa Blue Ribbon ginagawa niyan. Ayaw nila lumabas sa katotohanan. Pinipigilan nila yung mga taong pupunta dyan. Tapos, si Martin yan, hindi niya mapupunta doon. Interparliamentary courtesy. Ayaw niya papuntahin yan eh. Ganyan yan. Pag may mga mabubuking na, ayaw nila papuntahin, tutulungan yan. Ito si Carpiong. Hinamon debate. May palusot na nga yung Carpiong eh. May limitasyon eh. Tapos apayuhan mo. Pinayuhan ni Pinky yan na wag mo nang patulan si Senator Marcoleta. Ano ka ngayon? Diyan ba sa ating screen yan? Pakita mo nga sa Ang screen. dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. Ano ba pinagagawa mo, Pinky, ha? Ano ba problema mo? The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. Carpiong, booking kayong dalawa ni Lacson. Maliati ba? Nag-uusap yung dalawa na yan. Huwag mo nang patulang, ganun. Diba? Gusto nila suputin to eh. Gusto nila ipahiya sa taong bayan to eh. Yan ang senador, ha? Gustong ipahiya yung kapwa senador na nagmamalasakit sa bayan. Diba? May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May dahil sa pagmamalasakit. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina. Ba't nakikisaw-saw ka? May alam ka ba nito, Pinky? May alam ka nito? Kung may alam ka, bakit pinakita ni Senator Marcoleta yung kaalaman niya kaysa sa'yo? Ayun, may mga mapa-mapa siyang pinakita, di ba, nakaraan? Okay. Yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Huwag magdilin Do lang. I intend to deceive? Kamalinin Do lang. I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Ginamit na ni Senator Marcoleta pagiging abogado niya. Yeah. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Stricto to si Senator Marcoleta. Philippine Military Academy, dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio at Attorney J. Batong Bakal. Let's spare... Puro sat-sat yung isang prop na yan, si Batong Bakal ba tao dyan? Puro sat-sat yan, ayaw niyang humarap kay Senator Marcoleta, tapos mag-vlog siya, puro dadda ng dadak. Umarap ka kay Senator Marcoleta, wag ganyan. Kasi pag ganyan, niniling lang mo yung tao eh. Country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano, ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan. Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawa ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft
Drugs pa hindi rin. maliwanag, Oo. paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Aha. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng Ang focus, ng attention. pinaka-focus ng attention Opo. sapagkat itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Aha. Dahil ikaw, Hindi, gusto niya, yung mga taong bayan mapokus sa China. Kasi nakuha niya yung momentum ng tao na ang tao na ngayon nakapokus sa China, di sa flood control, kaya ginatungan niya. Yan ang pinapaborito ng mga yan Nag-aabang sila ng pagkakataon na sila mapagtakpan yung mga amon nila. chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo ano makipagdebate. mo pakialam mo dito? Di ba? Ano ka ngayon? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Oh. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala, oo. Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kababayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Pati coordinates. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin at tapos bandang huli inamin na naman. Ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Naks. Opo. I will go wherever evidence leads us. Ayun na nga. Nako, puro kasalita, Pinky. Patunayan mo, yung Blue Ribbon muna. Patawag mo muna si Romualdez. Yan lang, di mo magawa Gusto pa itong WPS, pakilaman mo. Yun nga lang tao na kaibigan nyo pa ni Pepsi. Ayaw nyo mapatawag yan sa Tapos ito, papakilaman mo si Senator Marcoleta sa WPS. Magkakampi to ni Carpiong. Itong dalawan to Oo, natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap Oo. Yung ba yung direction, pupunta natin ng mga sapsap? Walang direksyon ng committee mo, Pinky. Sabihin ko sa iyo. Parang yun talaga ang direksyon niyan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya paabutin yung palalaking isda Kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko uli, titingnan po balikan po ninyo yung mapa. Ayaw i-rebat niya ni Carpiong. Ayaw. Gusto niya talaga yung kanya. Pilipinas. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan at nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Okay. Hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Talagang napakinggan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta dito. Na talagang lahat sila sinoplak. No? Kinoplak sila, pinagbull sila ni Carpiong sa ni Pinky. Pinagbull kay Senator Marcoleta. No? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.